Nagpahayag ng iba't ibang pananaw ang ilang mambabatas matapos bitawan ni Vice President Sara Duterte ang kanyang posisyon sa gabinete ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Isang makabayan bloc sa House of Representatives ang tumuligsa sa pagkakatalaga noon kay Duterte bilang kalihim ng Department of Education. Ayon kay House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Franz Castro, malugod niyang tinanggap ang pag-resign ni Duterte sa DepEd. Ito anya ang panahon upang magtalaga ng kalihim ng edukasyon na mula mismo sa sektor. Git ni Castro, 2 taon ang nasayang para ayusin ang krisis sa edukasyon. Partikular dito ang benepisyo, sahod at education support personnel. Samantala sa pananaw ng Gabriela Party List, isang political stunt ang pagbitiw sa pwesto sa DepEd at bilang Vice Chairperson ng LTF-LCAC bilang paghahanda sa susunod na eleksyon sa 2025. Binigyang diin ni Representative Arlene Brosas na umpisa pa lamang ay wala na umanong intensyon si Duterte na tugunan ang krisis sa sistema ng edukasyon. Ang pag-alis daw sa pwesto ay nagpapakita ng urgency na makapagluklok ng bagong kalihim na tunay na magbibigay ng serbisyo sa mga guro at mga estudyante. Pinunto naman ni Kabataan Party List Representative Raul Manuel na isang pagmamaniobra ang pagtatalaga niya sa kagawaran na may pinakamalaking pondo na inilalaan. Inaasahan ng 3 mambabatas na ang pagbibitiw niya sa pwesto sa NTF-LCAC ay hudyat din ng tuluyang pagsira ng ahensya na nagiging ugat ng pangrerentag sa mga estudyante at iba pang progresibong grupo. Maliban pa rito, sa panig ng Senado, nagpahayag ng pasasalamat si Senator Sherwin Gatchalian na tumatayong chairperson ng Committee on Basic Education sa pagiging mahusay na katuwang upang mapabuti ang sistema ng edukasyon sa bansa. Para sa EuroTV News, Criza Lopez, sumasaludo sa bawat Pilipino.